Di bali pighil ni King Ning Yuan Xian kay Eunuch Lee ito raw ay wag na lang tumungo pa doon, siya na lang ang mag-iisip ng sariling paraan. Hindi na kailangang e-trouble pa nila si Shin Lang patungkol sa lahat ng bagay, wag na nilang pahirapan pa ang mga bagay-bagay para sa brat na iyon. Come on ito raw ay sumama sa kanya sila ay tutungo sa residence ni Prime Minister Zhou ibang bagay muna ang gawin nila sa araw na ito ay isasantabi niya ang kanyang pride, at formal na magpupropose ng marriage sa Zhou family para kay Jin Wukong. Sa Zhou residence ay tinanong ni Prime Minister Zhou ang kanyang apong babae umano'y sabihin nito sa kanya, anong uri ba ng lalaki ang hinahanap nito? Hindi tumugon si Zhou Ning girl dagdag ni Prime Minister Zhou pagkatapos ng New Year ito'y magdadalawampung taong gulang na girl diin niya pa, ito raw ay kinakausap ng kanyang grandpa. Grandfather lahad ni Zhou Ning talaga rong sinusubukan niya hasambit naman ni Prime Minister Zhou sa kanyang isip, sinusubukang itaboy ang mga manliligaw manapa. Sa parehong sandali ay maririnig ang boses ng isang servant mula sa labas master report nito ang Majesty ay dumating, dahilan naman upang matuon ang atensyon ng tatlo sa bandang pinto. Sa sumunod na panel ay makikitang nasa labas na si Prime Minister Zhou upang salubungin ang hari habang ang hari naman ay pinapagalitan ang servant umano'y sinabi niya nang wag sumigaw, subalit ito'y sumigaw pa rin. Inilahad ni Prime Minister Zhou na ang matandang ministrong ito ay nagpapaabot ng pagbati sa Majesty ang hari naman, ay nagsabing siya na si Ning Yuan Xian ay nagpapaabot ng pagbati sa kanyang father Prime Minister. Siya nga pala sa mga hindi nakakaalam si Prime Minister Zhou ay biyenan ni King Ning Yuan Xian, si Prime Minister Zhou ay ang ama ng kasalukuyang reyna ng Yu Kingdom. Hasambit ni Prime Minister Zhou sa kanyang isip sa tuwing siya ay tinatawag nitong Father Prime Minister, ito ay palaging mayroong sadyang hindi magandang bagay. Ang dalawang apo ng matandang ministro ay nagpaabot din ng pagbati sa hari sinabi ni Prime Minister Zhou, na ang mga ito ay maaari nang umalis. Ang eksena ay lumipat sa loob ng study room dito ay inilahad ni Prime Minister Zhou na narinig niyang ang ginawang attempt na paghiram ng pera ng Majesty sa Hidden Yuan Society, ay hindi naging smooth. Sumagot si King Ning Yuan Xian na si Xu Butao ay nagsabing si Crown Prince Ning Yi ang dapat na makipag-negotiate Father Prime Minister, ano raw ba sa tingin nito ang ibig nung sabihin? Hasambit ng Prime Minister sa kanyang isip umano'y napakalinaw, na ito ay paghahasik ng discord sa pagitan ng hari at ng anak nito. Di bali bawi ni King Ning Yuan Xian wag na lang daw nilang pag-usapan pa ang patungkol sa bagay na iyon umano'y sa araw na ito, siya ay tumungo rito para sa ibang bagay. Pakiusap Your Majesty lahad ni Prime Minister Zhou ito raw ay magsalita habang nagbubuhos ng tsaa ay inilahad ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip na ang lahat ng ito ay dahil sa brat na Shin Lang na iyon dahil sa demando na napaka-ridiculous, siya ay nalagay sa miserableng pwesto ngayon. Gayunpaman siya naman ay mayroong ability sa pag-endure ng kahihiyan, ang losing face ay losing face. Sining-er lahad niya sa matandang ministro, iyon ay malapit ng tumuntong sa edad na 20 taon tama raw ba? Oo tugon ni Prime Minister Zhou pagkatapos ng New Year iyon ay magdadalawampung taong gulang na nagtanong si King Ning Yuan Xian kung sa kasalukuyan ba iyon ay mayroon ng suitable na manliligaw, ang kanyang father Prime Minister raw ba ay mayroon ng napipisil. Sumagot ang matandang ministro na ang kanyang choice ay useless dahil una ay kailangan muna nung sumang-ayon, subalit iyon ay isang harang na napakahirap na lagpasan. Ahem ubo ni King Ning Yuan Xian sa totoo lang, mayroon nang nasa kanyang isip. O ganoon ba tugon ni Prime Minister Zhou umano'y kung ganoon, pakiusap Your Majesty sabihin nito sa kanya kung sino. Sumagot si King Ning Yuan Xian na si Jin Wukong ang heir ng Marquis of Xuanwu iyon ay noble birth, at mayroong pure na character. Ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Zhou sa kanyang narinig lahad niya, talaga naman daw na ang batang iyon ay napaka-honest. Kasabay ng pagpapakawala ng peking ngiti ay nagsuggest si King Ning Yuan Xian na ano raw ba kaya kung hayaan nilang mag-meet ang dalawang batang iyon fine tugon naman ni Prime Minister Zhou ito raw ay mag-set ng araw, ang mga iyon ay ipag-meet nila nang makilala ng mga iyon ang isa't isa. Pagkatapos na makipag-usap ng hari sa matandang ministro siya ay nakaramdam ng matinding hiya ayaw nang magtagal pa dali-daling nagpaalam, isinisi ang lahat kay Shin Lang. Makalipas ang ilang sandali ay inilahad ni Prime Minister Zhou sa kanyang babaeng apo na mayroong in-introduce ang hari na manliligaw para rito, nagtanong si Zhou Hongping kung sino.
Si Jin Mukong tugon ni Prime Minister Zhou ang heir ng Marquis of Xuanwo, isang bagay naman na ikinabigla ng kanyang dalawang apo. Ano sambit ni Zhu Hongping sa kanyang isip ang Majesty daw ba ay nababaliw na hindi raw ba't iyon ay ang academic failure ng Imperial Academy yung nagdulot ng napakalaking skandal nung nakaraang taon Jin Mukong, ni iyon nga raw ay hindi worthy sa kahit na kalahati man lang ng daliri ng elder sister nun. My dear granddaughter lahad ni Prime Minister Zhu since ang Majesty na mismo ang nagsalita, dapat na iyon ay at least emit nito. Fine tugon ni Zuning actually gusto niya raw ang mga blind dates gusto ang blind dates sambit ni Prime Minister Zhu sa kanyang isip, halatang hindi kumbinsido. Sambit naman ni Zhu Hongping sa kanyang isip, ang sabihin nito gustong gusto nito ang pakiramdam na durugan ang feelings ng mga lalaki gamit ang talino at talent na mayroon ito. Sa basement ng residence ng Marquis of Changping, si Xin Lang ay nagpapatuloy pa rin sa pag-conduct sa kanyang mga experiments. Ang asawa ng Sword King na si Kyoshi ay medyo naka-recover na mula sa lason na nanalanta sa katawan nito sa loob ng halos kalahating taon sa kasalukuyan, ang lakas sa kanyang katawan ay unti-unti nang nanunumbalik. Gayunpaman ang mga sugat nito ay nananatili kapag mayroong sino mang pumasok sa basement kung saan siya pansamantalang naruroon ay pinapatay niya ang ilaw ng kandila, natatakot na makita. Lahad ni Xin Lang siya raw ay patawarin nito, sapagkat siya ay mayroon na namang ipinalakad sa Senior Sword King. Kasabay ng pagpatay sa ilaw ng kandila ay sumagot si Lady Kyoshi na iyon ay ayos lang, iyon naman ay isang magsasaka kapag walang ginagawa, iyon ay hindi mapakali. Sinabi ni Xin Lang na kung ito ay naiinip na dadalhin niya rito bukas yung baby idinugtong sa kanyang isip na noon pa man ay gustong-gusto na ni Lady Kyoshi na magkaanak subalit hindi biniyayaan dahilan upang ito ay mag-adopt ng foster daughter na sa bandang huli ay siya ring lumason at tumraidor sa kanya kaya natitiyak niyang sa loob-loob nito, gustong-gusto nito ang mga baby. Si Lady Kyoshi ay tumanggi wag daw nitong takutin ang baby saka na lang kapag katuluyan niya nang na-recover ang kanyang looks, then siya ay maaari nang humawak ng baby. Idinugtong na ang kanyang martial arts ay decent din, kaya ito ay maaari niyang matulungan sa mga task. Sinabi ni Xin Lang na papaano naman ba siya magtatangka subalit nagtanong lang si Lady Kyoshi kung ano ang hindi nito dapat na pagtangkaan sila namang mga martial folk ay hindi ganoon kahalaga by the way, ang part 4 daw ba ng Battle Through the Heavens ay natapos na. Sumagot si Xin Lang na hindi pa kung ganun tugon ni Lady Kyoshi kung ganun, sabihin nito sa matabang iyon na bilisan ng magsulat sapagkat ang pagbabasa na lang ng mga libro ang kinaaaliwan niya sa mga araw na ito. Ang balita patungkol sa arranged meeting sa pagitan ni Zuning at Jin Mukong ay mabilis na kumalat sa palasyo, ang reyna ay naging furious. Siya nga pala ang kasalukuyang reyna na si Queen Zhu ay ang dating number 1 talented woman ng capital inilahad ng reyna sa hari na si Zuning ay maganda at gifted kaya bakit kailangan nung emit si Jin Mukong Your Majesty, hinahamak daw ba nito ang kanilang Zhu family? Mula doon ang mga chismis mula sa palasyo ay kumalat na sa buong capital, at ang lahat ay muling na-shock. Si Jin Mukong ang walang silbing fool na iyon maririnig sa mga komento ng mga tao gustong mapang-asawa ang number 1 talented woman ng capital na si Zuning iyon daw ay isang palakang nagnanasa sa karne ng isang Cisne masyadong mapang-arap sila rin ay nagbigay ng komento patungkol sa desisyong ito ng hari ngayon alam nyo na, kung bakit sa simula palang hiyang-hiya na si King Ning Yuan Xian patungkol sa marriage proposal na ito. Pagkatapos na ma-arrange ang match si Ning Yuan Xian ay bumalik na, sa pagkabalisa patungkol sa military funds. 80,000 hukbo na ang na-assemble, yet ang Hidden Yuan Society ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang kompromiso. Halos harap-harapan na idiniklara, na tanging ang Crown Prince lang ang maaaring makipag-negotiate ang succession struggle na minsan ng hamupa, ay mukhang nagbabadya na namang lumiyab. Matapos ang ilang matagumpay na trials mula sa kanyang sariling mga plano si Xin Lang ay formal nang pumasok sa palasyo, upang i-discuss sa hari ang patungkol sa milyong military funds. Meanwhile sa loob naman ng Feng Yi Pavilion ay makikita si Jin Mukong, ito na ay ang itinakdang araw ng pagkikita nila ni Zuning. Sambit niya sa kanyang isip ang kanyang tiyan daw ay kumukulo kailangan niya ng tumae umano'y once na ito ay matapos siya ay rerekta na pauwi at matutulog, magpapanggap na lang na walang nangyari. Ano siya mapapangasawa si Zuning, papaano naman daw ba siya magiging worthy?
Sa sumunod na sandali ay dumating na nga si Zuning hasambit ni Mukong sa kanyang isip so ito ay si Zuning ito raw ay napakaganda, katulad sa nai-imagine niya sa mga nobela. Siya sana ay yuyukod upang magpaabot ng pagbati sa kasamaang palad, ay hindi niya napigilan ang pag-release ng masamang simoy ng hangin. Ganito ang naging reaksyon ni Mukong sa nangyari si Zuning naman ay napatikip ng ilong o sambit ni Mukong sa kanyang isip, nakalimutan niyang masama ang lagay ng kanyang tiyan. Makalipas ang ilang sandali nang ang amoy ay tuluyan ng tumila ay naupo na si Zuning sa kanyang isip, ay napasabi si Mukong na buti na lang at hindi ito tumakbo. Jin Mukong lahad ni Zuning ang pagkikita nilang ito ay simple lang kapag ka nasagot nito ng tama ang tatlo niyang katanungan maaari silang sumubok na magpatuloy subalit kapag ka mali ang maibigay nitong sagot, ang meeting na ito ay magtatapos agad. Heto ang unang tanong ito raw ay makinig ng mabuti o sambit ni Mukong sa kanyang isip siya ay hindi matalino, kaya tiyak na ito raw ay hindi niya masasagot. Sinabi ni Zuning na since ito ay umutot ang kanyang unang tanong bakit ang ibang utot ay mabaho, at ang iba ay hindi. Sambit ni Mukong sa kanyang isip ito ay ang dating question ng number 1 talented woman ng capital, ito raw ay napaka-unusual. Sambit ni Zuning hindi nito masagot, kung ganun siya raw ay aalis na at ang meeting na ito ay tapos na. Teka lang pighil ni Mukong sabay sagot na ang karamihan sa mga utot ay hindi mabaho subalit kapag ka ikaw ay kumain ng espesyal na mga pagkain o kaya naman kung kailangan mong dumumi, doon magkakaroon ng amoy. Idinugtong na ang amoy ay nagmumula sa mga special gases na nasa loob ng tiyan katulad na lang ng hydrogen sulfide at ammonia at sa katunayan ang utot ay flammable gases, kapag kasapat ang nai-release maaaring ma-ignite ng apoy. Nabigla si Zuning sa kanyang narinig na patanong sa kanyang isip kung papaano nito nalaman ang patungkol sa mga detalyeng ito umano'y maging siya nga ay kaunti lang ang alam mula sa mga obscure na ancient books yet ito, nagawa nitong masagot sa napaka-professional na paraan. Well sambit naman ni Mukong sa kanyang isip ito raw ay narinig niya lang mula sa kanyang brother-in-law at kung hindi lang dahil kay Yu Zexi at Yukiki na kung ano-ano ang itinatanong, papaano niya naman ba malalaman ang patungkol sa bagay na ito? Sinabi ni Zuning na ito ay nakapasa sa unang tanong ngayon ay ibibigay niya na ang pangalawa ang mga bituin na nakikita nila sa gabi, ano ang mga ito? Hasambit ni Mukong sa kanyang isip ang tanong na ito ay maaaring mahirap para sa iba at maglilid sa kanila patungo sa mystical nonsense subalit para sa kanya, ito ay napakadali. Inilahad na ito ay nakadepende sa dalawang kaso ang ilang mga bituin na mayroong espesyal na laki at ningning, ang mga iyon ay mga malalapit na planeta nire-reflect lang ang sinag ng araw. Subalit para naman sa vast majority ng mga bituin actually ang mga iyon ay mga araw mismo, sadyang napakalayo lang kaya kung titingnan mistulang mga maliliit na tuldok ng liwanag. Napahanga si Zuning sa kanyang narinig impressive sambit niya sa kanyang isip umano'y madalas niyang ginagamit ang tanong na ito upang test ang mga young talents na nanliligaw sa kanya subalit kahit na isa, ay walang sino mang nakasagot. Ang pangatlong tanong ay ibinoto na ni Zuning tinanong si Mukong, kung ano ang ideal nito. Ideal sambit ni Mukong nagtanong kung ang ibig ba nitong sabihin ang bagay na pinaka-ninanais niya. Well iyon daw ay ang magsulat ng mga libro maging isang supermaster upang sa alinmang panig ng mundo kung saan mayroong mga tao, ay mababasa ang kanyang mga libro. Ganito ang naging reaksyon ni Zuning sa kanyang narinig inilahad sa kanyang isip na yung mga nanliligaw sa kanya noon ang lahat ay nagnanais na maging kasing noble ng mga marquis at prime ministers, at maging katulad ng kanyang grandpa. Gusto lang sa mga iyong siya ay mapang-asawa nang matulungan niya sa pag-handle sa mga social affairs subalit ang mga iyon ay walang idea, na ang pinaka-ninanais niya ay ang kumain lang at hintayin ang kamatayan. Gayunpaman si Jin Mukong ang ideal na mayroon ito ay napakalapit sa kanya gusto nitong manatili lang sa bahay upang magsulat ng mga libro habang siya naman ay gustong manatili sa bahay upang magbasa umano'y actually, ang ideals na mayroon sila ay suitable. By the way lahad ni Mukong sabay dukot sa damit ito raw ay regalo niya para rito agad na iniabot kay Zuning sa loob ng kahon, ay makikita ang isang piraso ng reading glasses. Glasses sambit ni Zuning kasabay ng pagdampot inilahad ni Mukong na ito ay nagbabasa araw-araw at maging sa gabi sa liwanag ng kandila kung kaya malamang na ang mga mata nito ay nearsighted na nagtanong, kung kadalasan ba ito ay nahihirapang makakita ng malinaw.
Oo, tugon naman ni Zuning, sa katunayan pagpasok niya nga raw kanina ang nakikita niya lang ito ay mataba, hindi niya makita ng malinaw ang ilan sa mga features nito. Ang salamin ay isinuot na ni Zuning. Ang kanyang paningin daw ay napakalinaw na ngayon ang paningin ay itinoon kay Mukong, so ganito raw pala ang itsura nito. Sinabi ni Mukong na ito ay ginawa ng kanyang brother-in-law, amazing sambit naman ni Zuning. Naglabas ng mga libro si Zuning, nagtanong kung ang mga ito rin ba ay isinulat nito at ng brother-in-law nito. Sumagot si Mukong na actually, ang mga ito ay sinulat ng kanyang brother-in-law, kinopya niya lang. Nang makabasa siya ng mga 30 nobela, doon na siya nagsimulang sumulat ng kanya. Nagtanong si Zuning kung alam ba nito kung bakit gustong i-arrange ni Shin lang ang pagkikita nila. Tugon ni Mukong sadyang sa tingin niya raw ay mayroon na siyang nakitang napakaraming magaganda kaya siya'y wala nang pakipapatungkol sa looks, siya interesado na lang sa kaluluwa. Taba sambit ni Zuning, sa kanyang isip ito raw ay hindi stupid ngunit sa tingin niya ang dahilan gustong ipakita ni Shin lang sa kanyang grandpa na hindi kailangang magkling lang kay Crown Prince Ningyi. Once na si Ningxing ay umangat, maaari pa ring i-lead ng Zhou family ang mga scholar ng nasyon. Kasabay ng pagtayo ay inilahad na ayaw niya ng mga political marriages, subalit ayaw niya ring tumanda ng mag-isa sa lahat ng kanyang mga manliligaw. Ito lang ang nakapagbigay ng tamang sagot sa kanyang 3 katanungan, sadyang inakala niya lang na napakaraming mga gwapong lalaki na ang nakita niya kaya siya'y wala nang pakipa sa looks, siya ay interesado na lang sa kaluluwa. Gayunpaman na-realize niya na hindi pala siya pala ay mayroon pa ring pake sa looks, kaya siya raw ay patawarin ito. Ibinaba ang suot niyang salamin at humakbang paalis. Sa madaling salita, hindi niya tipo si Mukong, wasak ang puso ni Taba. Samantala sa loob naman ng palasyo ay tinanong ni King Ning Yuan Xian si Shin lang, kung sa tingin ba nito magsasucceed yung meeting sa pagitan ni Zuning at Jin Mukong. Sumagot si Shin lang, nakatiyak-tiyakang papalya sapagkat palaging sinasabi ng mga babaeng ang hinahanap nila ay interesting na kaluluwa, subalit sa bandang huli, gwapong pagmumukha pa rin ang pipiliin nila. Ang mga lalaki ay ganoon din naman at iyon ang dahilan kung bakit siya ay palaging prangka na ang tipo niya ay isang babaeng mayroong absolute beauty at super devilish na figure, mas hot mas mainam. Hasambit ni King Ning Yuan Xian, sa kanyang isip ito raw ay mayroong mahalay na taste. Idinugtong ni Shin lang na sinasabi ng lahat, na ang mga kababaihan ay ang paaralan ng mga kalalakihan. Kailangan pang pumasok ni Jin Mukong ng ilang paaralan bago makagraduate mula sa mga babae at mag-mature. Gayunpaman walang mali kung magkaroon ng heartbreak ang isang lalaki dahil kung walang sakit, papaano ka lalago? Idinugtong sa kanyang isip na higit sa lahat siya ay nagpadala na ng signal kay Young Master Zhu Hongping, maging iyon man ay tanggapin o hindi, ang lahat ay nakadepende na kay Prime Minister Zhu. Your Majesty, lahat niya ang Hidden Yuan Society ay tumatanggi pa rin sa pagpapahiram dito ng direkta, tama raw ba? Hasambit ni King Ning Yuan Xian, iniisip ng mga iyon na kung wala ang kanilang Hidden Yuan Society siya ay hinding-hindi makakakuha ng ganoong halaga, iyon daw ay napaka-ridiculous. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang oras ay napakagipit na, ang ginagawang pag-unify ng hari ng Jin sa Shaman tribes ay pabilis ng pabilis. Sa ngayon malamang na ang reyna ng Qiyang na si Alan Ana ay manganganak na, kaya once ang digmaan ay mag-break out, tiyak na ang Qiyang ay mahihirapan sa pagsuporta sa kanila. Kung kaya ang 80,000 hukbong iyon na na-assemble na, ang mga iyon ay kailangan ng makamarcha patimog sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Shin lang kung ano ang binabalak na gawin ng Majesty. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na daw ang pondo ay maaari niyang ma-raise, siya ay natatakot na ang paraan ay magiging medyo improper. Sinagot ang tanong ni Shin lang, inilahad na binabalak niyang ipadonate ang mga great families ng realm sapagkat ang digmaan na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga iyon. Maging old nobility man, new nobility o mga makapangyarihang mga clans, ang lahat ay mayroong duty na mag-contribute ng ginto at syempre, ang mga donors ay gagantimpalaan ng karangalan. Hasambit ni Shin lang, sa kanyang isip umano'y kung pakikinggan ang plano nito mukhang grand, subalit ang totoo, ito ay hamak lamang na puwersahang donasyon at pagbebenta ng titulo. Puwersahin ang mga iyong magbigay ng donasyon kung ayaw nilang ang kanilang mga anak at private army ay ipadala upang mamatay sa nano. Patungkol naman sa pagbebenta ng titulo, iyon ay napakasimple lang, mag-donate ng ginto upang makakuha ng rank. Alam niya raw na si Ning Yuan Xian ay walang bottom line, subalit hindi niya inaasahan na ganito pala kababa.
Ngunit Your Majesty lahad niya ngunit ang consequences ng paraang iyon ay lubhang napakalala subalit nag-assure si King Ning Yuan Xian na ang ganitong paraan ay mayroon ng precedent, o nagawa na noon. Kapag ka na-handle ng maayos ang consequences ay maaaring makontrol kapag ka sila ay nanalo sa digmaan ang lahat ay maaaring madiscuss subalit kung sakali namang matalo, ano pa ang halaga ng mga titulo? Your Majesty lahad ni Xin Lang since binabalak nitong magbenta ng titulo ano raw ba kaya kung magbenta ito sa kanya ng isa siya ay magbabayad ng 3 milyon para sa titulong duke, at ang reputasyon nito ay mananatiling intact. Buntong hininga ni King Ning Yuan Xian Xin Lang alam niya raw na gusto lang nitong masecure ang titulong duke para kay Ningxing kaya hindi na nito kailangan pang magbayad pagkatapos ng lahat ng ito, ay ipinapangako niyang igagawad niya kay Ningxing ang titulong duke. Ngunit Your Majesty lahad ni Xin Lang siya raw ay seryoso ang reputasyon na mayroon ito ay napaka-precious, kaya wag nitong waldasin. Ipaubaya na lang nito sa kanya ang patungkol sa pondo sa loob ng kalahating buwan, siya ay kikita ng 3 milyon. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ito ba ay seryoso sumagot si Xin Lang na siya ay seryoso siya ay hindi hihiram maging sa Hidden Yuan Society man o sa Heavenly Dao Society, ang 3 milyong ito ay kikitain niya ng mag-isa. Sa kanyang isip ay inilahad ni Eunuch Lee na maging ang glass-making craft nga nito na napaka-priceless ay naibenta lang sa halagang 1 milyon noon kaya anong business pa ba ang mayroon na magbibigay rito ng kitang 3 milyon sa loob lang ng kalahating buwan, ito raw ay napaka-outrageous. Your Majesty lahad ni Xin Lang siya raw ay maaaring mag-sign ng military order kasabay ng pagtayo ay sumagot si King Ning Yuan Xian na ito ay tumigil na sa cursed na military order na ito araw-araw na lang military order, ang pagsugal nito ay kalabisan. Your Majesty tugon ni Xin Lang kapag ka talagang siya ay kumita ng 3 milyon sa loob lang ng kalahating buwan then igawad nito kay Ningxing ang titulo bilang duke ng Yu, ano raw ba kung ganoon? Reckless sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip kala mo raw talaga maaari mong maigawad ang ganoon kalaking titulo ng basta-basta ang paggawad kay Ningxing ng titulong duke ng Yu, ay katumbas ng pagsasabi o pagpapaalam sa lahat na maaaring si Ningxing ang makakapagmana sa trono. Ano Your Majesty hamon ni Xin Lang ito raw ba ay magtatangka sa muli, ay nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ito ba ay seryoso. 3 milyong military funds dugtong niya sa kanyang isip sa ability ni Xin Lang perhaps na posible gayunpaman ang brat na ito ay lawless palaging unpredictable, di bale pagkatapos niyang mawala hayaan na lang ang pagdating ng baha. Inutusan niya si Eunuch Lee na kunin ang lahat ng mga latest reports ni Ningxing, isang bagay naman na agad na tinalima ni Eunuch Lee. Makalipas ang 15 minuto nang mabasa na ang mga reports ay inilahad kay Xin Lang na siya ay pumapayag subalit, sa kanya na ibibigay ang titulo kay Ningxing pagkatapos na matalo ang hari ng Jin dahil kung hindi ganoon ang alon ay magiging napakatindi at sa nagbabadyang digmaan, iyon ay hindi kayang eber ng Yu. Kung ganun lahad ni Xin Lang kung ganun it's a deal sa kanyang isip, ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na perhaps talagang kailangan ng Yu ng isang masipag at matatag na ruler na katulad ni Ningxing. Sa mismong araw na iyon ay nag-issue ng edict ang hari para kay 5th Prince Ningxing itinalaga bilang Minister of Fundraising binigyan ng order, na mag-raise ng 3 milyon sa loob lang ng 1 buwan. Ang decree ay agad na pumukaw ng bagong bagyo sa capital ang mga opisyal ay napatanong kung ano ang ibig sabihin ng Majesty pinapaboren ba nun si Prince Ningxing, o iyon ay gusto nung durugan. Si Prince Ningxing ba ay itinutulak ng Majesty upang challenge si Crown Prince Ningyi hindi raw ba't kaka-appoint lang nun bilang commander ng Tianyu kailan lang 3 milyon sa loob ng 1 buwan, iyon daw ay imposible. Ibinigay ni King Ning Yuan Xian kay Prince Ningxing ang pagkakataong ito bilang pagpapakita ng defiance sa Hidden Yuan Society at sa Crown Prince kapag talagang nagawang maka-raise ni Prince Ningxing ng 3 milyon sa loob lang ng ganoon kaikling panahon, iyon ay isang malaking sampal sa kanilang mga pagmumukha. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Marquis of Changping sa kanyang study room, ay inabutang depressed ni Xin Lang si Mukong. Tababungad niya ano ito raw ba ay heartbroken kasabay ng paglapit at akbay ay idinugtong na masakit hindi raw ba fine kung ganun ito'y magpatuloy lang magpakalasing sa sakit sapagkat matapos ang ilan pang mga heartbreaks, pasasaan ba't ito'y masasanay din. Brother-in-law lahad ni Mukong ang lahat daw ba ng mga babae mga gwapo at mga makapangyarihang lalaki lang ang gusto, syempre tugon ni Xin Lang.
So lahat ni Mokong So ang sinasabi raw pala ng mga iyong gusto nila ang mga lalaking mayroong lalim ay kasinungalingan lang hindi sabat ni Shin lang hindi kasinungalingan, kundi panlilin lang sa sarili. Sinabi ni Mokong na naiintindihan niya idinugtong ni Shin lang na karamihan sa mga tao ay iniisip na sila ay iba iniisip na ang kanilang pag-ibig ay banggaan ng mga kaluluwa, isang ugong ng espiritu. Gayunpaman pagdating na sa actual na pagpili ng partner nare-realize nila, na sila ay hindi ganoon ka-transcendent after all. Para sa isang babae at lalaki na mahulog sa isa't isa una kailangang mayroong reproductive impulse then kasunod nun ay ang karakter at ang panghuli, ay ang tinatawag na spiritual resonance. Then kung ganun patanong na tugon ni Mokong kung ganun ang lalaking tulad niya ay mayroon pa rin bang attraction, syempre naman tugon ni Shin lang. Ito ay ang heir ng Marquis of Xuanwu isang top noble ang bagay pa lang na iyon, ay napaka-deadly ng makaakit ng maraming mga kababaihan. Gayunpaman ang mga babaeng iyon ay mga babaeng hindi nito gusto marahil hindi nito masabi ng malakas subalit sa kaloob-looban nito ang gusto nitong mapang-asawa ay isang noble lady na mayroong equal standing, tama raw ba? Si Mokong ay tumangutang-utanda ng pagsang-ayon idinugtong ni Shin lang na ganoon na nga ang lahat ay ordinaryo kung kaya wag nitong sisihin si Zuning sa pagiging napaka-realistic, at pagiging napaka-untranscendent. Brother-in-law tanong ni Mokong, mayroon pa raw bang tsansa na mapang-asawa niya si Zuning?